Aras na. Binibini maganda, 8:06 ng umaga. Ayun oh. Dahil dyan, babasahin ko to. Tama ba, Austin? Wag mo na. Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan. Sumayaw ka daw muna, partner. Dahil Monday, Dahil i-induct natin yan. Yan. Magandang umaga mga kapamilya. Samahan niyo kami tuwing umaga sa programang Overload sa Talakayan. Bawal ang sabaw, pero pwedeng sumausaw. Ako po si Doris Bigornia. Mutya daw ako ng masa. Siyempre naman, mga balitang Antemano ihahatid namin sa inyo. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Mga isyong dapat himayin, mga balitang dapat busisiin. Ako naman si Radyo Patrol Robert Mano, Antemano, at kami ang Tandem ng Bayan. Tandem ng Bayan. Yan no, Monday na Monday po Sana naman ay nasa mga opisina na kayo. Sana. At Sana. hindi sana sila pawisan na naghahabol ang masasakyan. Yun lang, ang dami palang sa ganung oras. Ano? Ang haba ng pila, kanina ko nakita, grabe kaawa-awa yung ating mga mananakay, mga commuters natin. Iyan, Pero dapat gandahan talaga pa, i-improve ang... Malaki dapat i-improve no? Pagdating sa transport system. Tama, oo. Humanap ng paraan kasi ilang taon ng ganyan. Siyempre, wala namang magagawa yung mga manggagawa. Kailangan nilang pumasok, kailangan nilang kumita. Wala nang arte-arte pa. O talaga makikipagbakbakan. Oo, makikipagsikuhan ka, di ba? Para mauna ka sa pagsakay doon sa mga jeep, di ba? Or sa bus. Kaya pagdating mo sa opisina, gulagulanit na ang itsura mo. Hindi lang mahangin ba sa labas. Gulagulanit eh. Anyari. Kaya magbaon kayo ng damit ninyo. O ng sapatos, baka yung iba, naiiwan yung mga sapatos. Isa na lang ang sapatos. Huwag naman po. Sa sobrang siksikan, ano? Totoo naman, minsan nakakatawin pero nangyayari talaga yan, di ba? Napipigta sa tatapakan yung sandals, di ba? Sabi mo, wala akong pakialam, pasok na lang ako, diretso na. Correct, kung nakapaa. Ikaw, wag lang masugatan. Oo. Ay, nako. Kumusta ka naman, partner? Okay na ba, partner? At ito, medyo nagre-ready lang tayo ng konti. Tingnan natin kung anong mangyayari ngayon, bukas at sa Miyerkules dyan sa Senado. So, teka lang, ang magiging, kumbaga, ay sentro ng mga aktibidades ngayon ay Senado. So, walang papel yung mga nando doon sa mababang kapulungan. Wala muna. Waiting sila. Waiting game sila. Tapos sa Senado, so kung walang mangyaring pagpapaikot ulit ng resolusyon na tingnan natin ngayon Monday kung may development kasi last week sabi ni Senator De La Rosa kapag hindi niya na-file nung Wednesday ngayong Monday daw Correct. Tingnan natin. Sabi nga ni Senator Tolentino dapat daw si De La Rosa ang kinakausap natin dahil siya nga yung merong kumbaga siya may hawak niya yung susi ng para pag nabuksan yung pintuan na yun, sunod-sunod na, papasok na ang lahat. Pero yung ganyang mga aktibidades ay parang kumbaga nasasapawan ng iba pang mga issue. Like, merong mga bulong-bulungan. Palitan natin ito. Iba na speaker, iba na yung Senate President. Kampihan tayo dito, yung mga So, ano ba yan? Noise lang ba yan, Robert? O may katotohanan yan? Actually, lahat ay binabantayan din. Kasi anytime pwede talaga. Lalo na kung may numero sila. Dako. Diba? Tapos,
sabi, ay hindi, baka i-push nitong ito, yung ganito, wag natin ilagay, di ba? Or palitan natin, last minute, baka kayanin nito. Di ba? Lalo't may mga waiting dyan na willing daw sila na maging Senate President. Halimbawa, di ba? Nagsabi na sila. Di lalong magulo dahil nga ang una nating punteriya talaga ay matuloy na yung impeachment trial. So kung meron mga ganyan ay kumbaga ay parallel na mga issue, hindi na natin alam kung ano ang gagawin natin, anong unahin, di ba? So pag sinabi nitong isa, kaya nga dapat ipagpaliban ito, ay naguguluhan na tayong lahat. Ang dami. Tapos, so kung 11 pa yan, by Wednesday, baka dun pa lang, base kung matutuloy pa rin yung schedule na binigay ng Senate leadership partner, baka dun pa lang matakel talaga yung impeachment na yan. Nako, Diyos ko. Wednesday pa. Paano wala na? Tumatakbo ang araw. Tsaka yun yung panghuling araw nila ng sesyon. For the 19th Congress. Yun? Pero sabi ni Tolentino kanina, pwede daw nilang gawin Pwedeng ihabol. Yung timeline na binigay niya na hanggang June. Yun ay kung papayag. Hindi lang yung isa, iba-ibang grupo yan. Papayag yung panig ng prosecutor, papayag yung mga senador na iba, at papayag, syempre, yung Vice President. Baka sabihin din niya, parang unfair sa amin. 19 days, tatapusin ninyo. Ang lalaki ng mga issue binabato sa amin. Pero pwede daw palang i-waive o i-do away yung mga, bigyan ng 10 araw muna makasagot ito. Pwede raw pwedeng i-waive tama ba? Pwede. Depende sa mapagkasunduan ng mga senador na sa rules nila, i-adapt nila. Sasabihin, hindi, isang araw lang. Nasa rules naman nila yun, impeachment rules nila yun. Pero papayag ba yung mga nagsasabing mga ibang senator judge na, hindi, bakit isang araw lang? Bakit babawasan natin? Unfair sa Vice President. Parang kailangan ko ng 3 araw para ako yung makipag-grandstand. Hindi ganun. Kailangan ko ng mahabang araw para makaboto ako pabor o kontra. Yan. At mapag-aralan ng gusto. At mapag-aralan ng gusto. At marinig lahat yung mga sides. Correct. Pero baka bago yan, partner, feeling ko baka gusto nila makilala din si Mary Grace Piatos. Yan, gusto diba? Actually baka maglabasan sila doon. Gusto kong makilala talaga si Mary Grace. Marami pang iba, yung Boy Asim. Ay, teka muna, bago si Boy Asim, ratsadahan muna natin. Ang aga. Ratsadahan mo muna, partner, ang ating mga radyo patrol. Una na dyan, sino ba to? Anak namin ito yan pala, si Christian pala Unahin na natin. Unahin mo na yan. Sige na. Banat. Pangulong Marcos Jr. pinawi ang pangamba ng publiko sa pangmatagalang supply ng 20 pesos per kilong bigas. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, good morning. Good morning, Tandem. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi mauubusan ang gobyerno ng supply ng ibinibentang 20 pesos per kilong bigas. Sa ilabas na vlog, sinabi ng Pangulo na sisiguraduhin ng pamahalaang hindi mawawala ng abot kayang presyo ng bigas ang mga Pilipino, lalo na yung mga sektor at populasyong kapos sa pambili ng pagkain. Magiging susian niya dito ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at publiko para mapanatili ang mababang bentahan ng bigas sa mga pamilyan. Ibinida ng Pangulo ang kanyang pagbisita sa bodega ng National Food Authority sa Bulacan kamakailan, kung saan pinakante na ang mga nakaimbak na palay para makapagbenta muli ng bagong ani ang mga magsasaka sa mas mataas na halaga. Tugon ito ng Pangulo sa mga nagdududa kung kaya bang maipatupad ng pangmatagalan ang benteng bigas meron na program dahil sa mataas na demand sa mga sektor na unang pinagbentahan ng murang bigas. Pero dahil sa kanyang pangakong maghahatid ng abot kayang presyo ng mga bilihin at suporta sa produksyon ng mga lokal na magsasaka, ay titiyakin umano ng pamahalaang gagawin ng lahat na makakaya para mapanatili ang mababang presyo ng bigas. At yan ang mga balitang kumpirmado. Christian! Teka muna, bago ka mag-extra. Yung pwedeng bumili ng 20 pesos kada kilo na bigas, di ba in-extend yan doon sa minimum wage earners? Yes. At maski doon ba, paano naman yung mga nasa middle class? Pasok ba sila o hindi na? Wala pang anunsyo, Doris, kung isasama na rin ba tayo mga middle class, yung mga mas mataas yung sahod kumpara sa mga minimum wage earners. Kasi sa ngayon, ang ipinapriority ng gobyerno, yung talagang
kinakategorize sila na kapos yung kita o kapos yung budget para makabili ng mahal na bigas sa mga pamilihan. Alright. Pero wala naman natatanggap ang Pangulong Marcos na mga report tungkol sa kalidad nitong mga 20 pesos kada kilo na bigas? And so far, tuwing nagpe-press con tayo sa Malacanang, Doris, ang lagi iniulat sa atin ng Malacanang, maganda naman daw yung feedback ng publiko. Maganda yung kalidad, wala naman daw yung mga unang ulat dati na mabaho o maitim yung bigas. Maganda naman daw yung klase at nakakain pang tao, hindi pang hayop. Ayun. Christian, Yes. may tanong ako. Ikaw ba sa isang kainan nakakailang kanin ka? Ilang extra rice? Ilang extra? Hindi. Kasi kanina ang ganda ng interview ninyo, partner. Nabitin nga nabitin. Diba? 50%? 5 out of 10 Filipinos diba? ay obese. Obese. Ikaw ba? Kasama ka ba doon? Hindi naman. Sa malakas magkanin. Half rice lang ako eh. Naniniwala ka ba doon? Half rice? Gaano kalaki yung ano to? Kalahati Kawa. pa lang. Gana ba yan? Half ng kaldero Kawa pala. yung pangsukat sa kanin mo daw. Christian, sabi ng nanay mo, kawa yung pangsukat